kamigin na isa ka butang nga gihatag sa Ginoo sa akong impression. Kay naka-attend mi dito ilang prayer meeting. Ang ilang prayer meeting, ang attendance nag-aabot siguro mga 25 kada Miyerkules sa hapon. Unyang isa sa mga butang nga nakita namo dito yung ani. Kung mag-attend kag prayer meeting, di lang ka mag-attend, maghatag kag testimony. So tanan sila ga testimony. Nako, mahimo ka nato na sa Bethel. Dili no? Kay daghan ta kaayo. Unya kung mag-testimony ta kung man maulaw man, o sige lang, pagitan to pagi nga mahimo nato mga butang nga kaangay ni ana. Karon nga buntag mga igsoon sa Ginoo, nagpasalamat sa Dios sa iyang kaayo sa ato nga kita makatuon otro siya nga pulong. Ang ato pagkatuon nga buntag morning ang title Heaven 2 kay katong Domingo Heaven 1 man to kay taas na kay ng hanglangit kapag katunan nato. Pero mga igsoon sa Ginoo, ang primero to pagahimong nga buntag, magabasa ta sa pulong sa Ginoo from Revelations 21:1 to 8. Na? Revelations 21:1 to 8. And the script is on the ato dinhi sa atubangan. And so, ubanikon niyo please samtang pagabasahon nako ni. Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, no mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I'm making everything new." Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." And he said to me, "It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. For the thirsty will give water without cost, from the spring of the water of life. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, and the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars will be consigned to the fiery lake of fire of burning sulfur. And this is the second death." Mag-ampot na mag-igsoon sa Ginoo. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for today, for this opportunity that we can learn again from your word. Ginoo, nag-aampo kami, magtabang Ginoo kanamo, nga makasabot kami, O Diyos. Nga makita namo, Ginoo, dili ang kinabuhi sa uban, kundi makita namong among kagalingon. Tudloy kami, Ginoo, sa paimo, Ginoo, nga pulong, nga kami nga mga Kristohanon, magahimo sa among mahimo, Ginoo, sa among kinabuhi. Nga mapahayag namo sa uban ang imong nga pulong, ang imong kaluwasan. Nga makita na sa among kinabuhi, Ginoo, dili ang mga butang, O Diyos, nga dautan, kundi mga butang, Ginoo, nga magahimaya sa imong ngalan ug sa imong, Ginoo, nga presensya. Ginoo, karon nga buntag nagaampo kami kamagtabang, Ginoo, kanamo. Nga sa pagtuon namo sa mga pulong, Ginoo, ikaw lamang, O Diyos, ang amo, Ginoo, masimba. Ikaw lamang, Ginoo, ang amo pagalantaon, Ginoo, nga matarong, O Diyos, nga buhi nga pagasimbahon. Ginoo, tabangan kami sa among pagsimba kang buntag, ikaw magpanalangin, Ginoo, kanamo, nga walay usa dinhi kanamo, O Diyos, nga nag-anhi, nga dili makasabot or dili makakuha og panalangin, Ginoo, kang buntag. Magauli, Ginoo, nga wala ginakuha, kundi magauli, Ginoo, nga siya magasulti nga salamat, Ginoo, sa imong kaayo sa among kinabuhi. O Diyos, panalangini kami kang buntag, o kami nag-aampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong our earthly existence often makes us forget of the future events. Sa karon nga panahon, usay kita nagalantaw bitaw sa itong mga kinabuhi, unya kita naga-enjoy ining panahon. Sa una nga panahon, ang atong enjoyment ning atong Malaybalay City, dili parehas karon. Sa una nga panahon, lahi man. Pero karon ang atong enjoyment, grabe yun. Nga usay malimot na kita nga natay ugma nga mga butang nga mag-abot sa ato. Pero mag-abot na ganing atong panahon nga mag-undang na,
when our lives come to the end, ang atong unahuna, asa man ko paingon? Asa man ko paingon? Sa taas o sa silong? And so the realities of heaven and hell would come to us. And we ask ourselves, where am I going? Heaven or hell? So mga Isus sa Ginoo, kita naghuna-huna niya na. And so as we have this one here, heaven is a place after earth we would always wish to be. Ang langit sa kalugar nga atong ginapirmi ko na hunaon, atong hunaon. Unya kita dili to gusto magato sa pikas nga dili langit. Gusto nato magato sa langit. Pero ang atong hunahuna dili isakto. And so heaven is a place we talk and assure ourselves through Christ Jesus. So kita nga mga Kristo nagapasalamat sa Ginoo nga naatay may istorya. Naatay mahuptan nga kasiguruan. Naatay matindugan nga mga prinsipyo. Nga naibawa na ito ang langit, ato naman di ay. Nagapasalamat yan na tungkol sa pagtuo nato kay Kristo. And heaven is a place we invite people to join us. Kita nga mga Kristohanon, isa sa ato pinakamayo nga butang, nga nagkapag-imbitar ta sa uban nga, uban sa amo. Dili nga mag-uban sa amo sa simbahan, kundi uban ka namo sa pagtuo kay Kristo para ang ato destinasyon, isa lang. And so, some assure of heaven through good works and big money contribution. Unsaan pa pagkato sa langit? Ang uban naghuna-huna, nga kung na ako'y mahimo, na ako'y mabudig, na ako'y mahatag, nga dako nga kantidad sa simbahan, I think sigurado ko pa langit. So, ang problema niya na may Isus sa Ginoo, kung mao nang atong paglantaw sa langit, nga ang atong mahimo, ang atong mabutang sa atong offering plates, or ang atong mabutang makwarta, dako parang palangit. Ang problema nato sa Bethel Baptist Church ngani, pilara siguro kabuk yung palangit sa ato. Kaya pa tayo mahimo nga daghan, di ba? Pa tayo mahimo nga daghan. Pero mga Isus sa Ginoo, pasalamat ta nga dili na mao ang igiana pa sa langit. Ingon pa sa usa, some assure heaven through membership in their community. Ang uban naghuna-huna mapalangit kay membro sa ilang nga komunidad, membro sa ilang iglesia, membro sa ilang katilingban. Of course, ibawaan ninyo ng mga grupo. Ang usan niya na isang Iglesia ni Cristo. Nga kung matay ka, ang imong ngalan mawala sa listahan, impyerno ka. Pero kung imong ngalan naadin na sa listahan, pagkapatay nimo langit ka. Mga Isus sa Ginoo, wala na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Nga mahimo kita, nga usa ka tawo nga palangit, pinaagis itong ngalan mabutang sa libro sa kalibutan. Some assure through many and multiple beliefs. Ang uban nagatuong mapalangit ka, kung membro ka o nagahimo ka sa ilang mga klase-klase nga binuhatan. Nagatuo ka ni ini, nagahatag ka ni ini, nagato ka dito. Ang pinakadaghan nga reliyon nga nasod sa kalibutan, kay balumod sa Hinduism. Ang Hinduism, reliyon na sa India. Ang mga Indians, haskang daghan na reliyon. Kabalo mo pila ang reliyon? Kagitatuhan? 300 million. Nah, matuhan ka na ito. Lisod no? Pero sila katinguha. Unya, some cannot assure of anything. Ang uban, di gid sigurado sa pagkatog langit. Di gid sigurado. And so, if you go to your internet, nakay babasa din nga sa una, before, he was an atheist. Now, he is a Christian. Before, he is a Muslim. Now, he is a Christian. Before, he does not know God. Now, he knows God. Kana nga mga tao mo ning atong dapat nga masultihan sa pulong sa Ginoo. But this is the last one. Some assure of heaven through trust in Jesus Christ. Dako nga diferensya. Di ba? Ang usawa na kay balo, ang usa dapat mag-amot, ang usa dapat magpamembro, kani siya dapat makaila kay Kristo lang. E so nagapasalamat rin na yana. Kay kita nga talaga nakailahi Kristo, dili tungo sa atong kwarta. Dili sa atong abilidad sa pagtuo, paghimo, maghatag sa atong mga rason. Kundi pinaagi sa pagsalin na Kristo. And so just a review, last week we studied this. Heaven is a place and throne of God. It's a place and throne of God. Morning lugar, asa gapuyo o asang trono sa Diyos. Ikadua, it's a divine beauty. Ang pagkapatsada sa langit. Ang pagkapatsada sa langit. Ikatulo, heaven is assured to those who believed. Ang langit sigurado sa mga tao na nagtuo kay Kristo. Sigurado. One time, nayusa ka pastor.
Dili pa to sa pastor, kanang gipa-eskwela siya siyang mama sa Dawn Baptist Seminary. Unya kay ang papa ko no bugoy, as kang bugoy yun. Iya mga igsoon bugoy, nagkato sa Dawn Baptist Seminary, kay malamon sa, ang nahibaw-an niya nga bersikulo, tunga ra sa bersikulo. Kay malamon sa nga bersikulo, John 3:16. In the for God so loved the world. Ang uban adi sa kibalo. Gipasunod siyang mama sa Dawn Baptist Seminary. Unya sa tuwas sa Dawn Baptist Seminary, ingon niya pagkalisod ba nga lugar? Pagkalisod ba nga lugar kaya ang mong gahimon, memorize sa bersikulo. Ingon niya, kanila nga semester ko dinhi. Pagkaman niya ng first semester, uli na ko, di na ko eskwela. Tingwaan niya mahuman niyang first semester, unya sa manong tapos ng semester, ingon niya, nagdamgo ko. Sa iya ko nung nadamgo, nakita nga hagdan, kapasaka sa langit. Ingon niya, kay hagdan man ito pasaka sa langit, nagsaka ko. Saka sa taas. Pagabot niya sa taas, nakita niya ang usak pertahan. Ingon niya, musulod ko ang pertahan. Pag abri ko niya sa pertahan, nakita niya pagkagwapo nga lugar. Damguran niya na, pagkagwapo nga lugar. Siya Ginoo, mo din yung imong isulti nga langit. Di sa pagkatuong ang nakita sa endam kong langit. Yun siya, Ginoo, patsa naman ay yung imong isulti nga langit, no? Yun siya, musulod ko niini nga langit. Unya, maban ko sa imo. Sa matapok na siya sa pertahan, nadunggan niya yung ngalan ng tawag, Rudy! Lingis ang likod, wala may tao. Lingis to bago may tao. Wala to. Sunod na po doon na siya. Musunod siya. Ingon na po ng tingog, Rudy! Ang iyang gihimo, naglantaw sa ilalom. Nakita niyang papa niya kapalahubog, hindi mapuslan to silong. Ingon siya, Papa, Rudy, biyahan ko ni mo dinhi. Ingon niya, after sa gisulti siya, Papa, ingon niya, nakamata siya. Pagkamata niya, ingon niya, Ginoo, pasaylo ako. Di na kumuhawa sa doon. Kumanon ako ni. Karon si Pastor Escobar, ang iyang kinabuhi mo na siya. Gitandog sa Ginoo, pinakita niyang langit, kapatsada man day kayo. Kung may sa Ginoo, ang atong makita, nakita nga mga katawhan nga nagalantaw nini, na ay mga kabugato nga dapat itong makita. So, kini, number 1, the hope of heaven. Ang paglaom nga atong mabutang sa atong pagtuo sa langit. Now, let me read this to you. Hope of heaven serves as an anchor for our souls amidst the turbulence of life. Mao ni siyang butang nga magatulod sa ato sa padayon pag-alagad sa Ginoo, knowing there's a promised ending filled with joy and allows us to endure trials with perseverance. The hope of heaven invigorates our spirit as we navigate life's ups and downs. Mga igsoon sa Ginoo, ang atong kaimtangan is that we have a lot of ups and downs. As a matter of fact, ingani, we have more downs than ups. Di ba? Pero mga igsoon sa Ginoo, ang atong hunaw-hunaw ingani, nga sa atong kinabuhi adlaw-adlaw, bisan palisod ang atong ginahimo, maglaom kita. Kaya naibawaan nato nga ang Diyos naghatag sa atong paglaom sa langit. We went to Camiguin. Isa sa mga tao dito na pastor, si Pastor Ibitada. Ilan ni sa dagan sa inyo?